Welcome back mga kababayan, you are watching Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong. Magandang umaga Sir Henner, ngayong umaga pag-uusapan natin ang panahon ng tag-init. Last year, kailan po naging official ang panahon ng tag-init? Yes, April, maraming salamat. Unang-una po, last year po, 2014, nag-release po tayo ng termination ng Northeast Monsoon. Yan po yung March 26. Pero gusto ko lamang pong sabihin mga kabayan, inaabot po ito ng 1 linggo para masatisfy at mag-release po tayo, mag-terminate po tayo ng Northeast Monsoon. So mula po March 20 hanggang March 20, doon po natin tinignan kung na-meet po yung criteria. At nung March 26, ibig sabihin yung totally po naging na-terminate na po yung Northeast Monsoon. Nabanggit mo sir itong salitang criteria. Ano po ba ang criteria na Pag-asa upang officially ma-terminate po ang Northeast Monsoon sa ating bansa? Opo, dalawa lamang po yung tinitignan natin. Unang-una, ito po yung tinatawag nating high pressure area. Ang pagkakaiba lamang po, during Northeast Monsoon, ito pong high pressure area na ito ay nasa may mainland China, yung pinakasentro. Subalit pag na-terminate na po yan, ito pong high pressure area nito ay malapit na po yan sa northern Luzon. So ibig sabihin po niyan, pag nasa northern Luzon na po itong amihan, mag-iiba na po yung hangin natin. From northeast magiging easterlies na po ito. Ibig sabihin manggagaling na po ng Pacific Ocean at ito na rin po ang dahilan kaya po umiinit. So i-monitor din po natin yung pagtaas ng temperatura. So dalawa lamang po, yung high pressure area at pagtaas ng temperatura. So from normal temperature, like halimbawa po sa Metro Manila kung saan umaabot po tayo ng 32 hanggang 33 na normal temperature, pagdating po ng summer, umaabot po yun ng 34 to 35 degrees Celsius. Sir, dahil nabanggit mo yung unti-unting pagtaas muli ng ating mga temperatura sa mga susunod na linggo after the official termination of the Northeast Monsoon, gusto po nating malaman kung ano ang status ng El Nino ngayon sa Pilipinas. Yes, base po sa World Meteorological Organization, nung January po, nagkaroon po tayo ng 57% chance na magkaroon po ng El Nino pero hindi po ito nangyari. And ngayon naman pong February, naging 47% po. Ibig sabihin po yan, bumababa po yung chance. Hindi po natin sinasabi na hindi na po ito mangyayari. Ang datos lamang po, medyo bumababa po yung chance na magkasunod po o magkaroon ng El Nino. At ngayon naman sir, alamin natin kung meron po ba tayong inaasahan kahit anumang weather disturbance sa mga nalalabing araw ng Pebrero. Base po sa analysis na ginawa natin, sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay wala pa rin po tayong nakikitang anumang low pressure area na manggagaling sa labas ng Philippine Area of Responsibility o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala po tayong anumang bagyong makakapekto sa ating bansa. Subalit, gusto ko lamang pong malaman na pagdating po ng buwan ng February, halos 30% chance lamang po na magkakaroon tayo ng bagyo. Noon pong 2014, mayroon pong bagyo na nakapasok po sa Philippine Area of Responsibility sa buwan po yan ng February. Ito po ay si tropical depression na si Basyang. And then noong 2013 po, nagkaroon din ulit po ng bagyo. Ito naman po si tropical depression Krising kung saan nabuo po ito noong February 18 at nag-final po tayo ng February 21. So ibig sabihin po, bagamat maliit po yung chance na magkaroon po, kaya po nung nabanggit ko kanina, 30% chance lamang po, ay kahit pa mayroon din mga taon na nagkakaroon po na isang bagyo. Okay, ayan mga kababayan. So mananatiling bagyo-free po ang Pilipinas sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, Sir Henner, bilang gabay ng ating mga kababayan ngayong Martes, ano po nga inaasahan nating magiging lagay ng panahon? Mga kababayan, patuloy pa rin po nakakapekto sa ating bansa ang Northeast Monsoon at sa ngayon po magdudulot po ito ng medyo maulap na kalangitan lalo na po sa silangang bahagi ng Kabisayan, ganoon din po sa silangang bahagi ng Mindanao. Bagamat maulap po ang kalangitan nito, pag Northeast Monsoon po, mga pag-ambon lamang po ang maaari pong ibigay nito. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, magiging bahagyang maulap lamang po ito, maaari pa rin po itong magkaroon ng mga pulu-pulong mahinang pagulan. Okay, maraming salamat. Ayan po mga kababayan, si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong na naghatid sa atin ng latest sa ating panahon. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Samahan niyo kami muli bukas alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV.
At mga kababayan, syempre, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.